Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po si Senator Marcoleta ulit po. Bumuelta po ulit dun sa hearing about sa mga fake news nagpapakalat sa kanya. At hindi lang po yan. At nabanggit din po yung inuman ng alak. No, at dito ay parang talagang sinasabi niya ay talagang proud siya sa kanyang relihiyon na iglesia, no? Mamaya mapapainggan natin, no? Kasi dito mga kaibigan, yung kalaban niya, double time, ika nga. Double time na sila. Kasi nga, wala namang ibang panapat kay Marcoleta kung hindi ko magpakalat ng mga maling balita eh. Magparatang, di ba? Kay Gutesa, kay ano, etc. etc. Kay Diskaya. Wala silang panama kay Marcoleta. Bagong senador. Sabi niya, neophyte ata na senador. Baguhan na senador. Wala silang maibutas. Walang korupsyon. Kaya bubutasan nila ng kung ano-ano na lang. Kung hindi madala sa kaso, gagawin nila, pati yung reliyon titirahin nila, no? Ngayon po, ito po, meron po kasi lumabas na isang picture kung saan po talagang paninira kay Marcoleta. Ito minsan na po nag-viral itong litratong ito, na kung saan inaabutan niya ng alak si Marcoleta. Totoong-totoo di ba? Para talagang totoong-totoo Ito po ay paninira, ito po ay isang AI generated lang. Now, ito po ay, pero ang masaklap nito, napakarami pong naniwala, libu-libong share. Pinotakti ng iba't ibang relihiyon to, naniniwala sila. No, wala silang siguro yung iba naniniwala, sumasakay na lang. Pero ang masama nito, pinaniniwala yung mga mapaniwalain. 'Di ba? Buti na debunk ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin ito. Nako, marami pong pasabog si Senator Marcoleta dito. Talagang nagalit. Ito po, pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapunga nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po, napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Nakatingin tulpo sa si Soto. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno ng 500 pesos. Hindi pa yan, Senator Marcoleta. Patapos natin. Ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Okay. Yan pong fake news na yan, konti pa yan, Senator Marcoleta. Napakadami ko pong kinompile. Napakadami ko po talaga lahat ng paninira. Kulang na lang si Jose Rizal, ikaw ang pumatay. Lahat ng fake news po kapag pinapakalat nila. At eto, take note pa, binubus pa nila. At nagba-viral pa po. Di ba? Yan yun Talagang buti na lang, talagang nakita nyo po at ina-actionan nyo po. No? Wala talagang binabakbakan po kay Senator Marcoleta. Kesyo daw yung Christmas bonus, etc. Pinantitira sa reliyon ni Senator Marcoleta na INC, tumatanggap daw ng bonus. Yung bonus na yan, tandaan nyo, kayo nagpasimula niyan, kayo mga reliyon nyo. Yung Christmas bonus niya, tinawag yung Christmas bonus. Tapos, ibibigay nyo sa INC member, pag tinanggap, susumbatan nyo. Ba't binibigay nyo? Di ba? So, akala ko ba mas papalat magbigay kaysa tumanggap? Ba't nanunumbat kayo? Sarili yung ba talaga kayo? Di ba? Alam ko matitino ang mga ibang Katoliko, mga ibang kaparian, mabubuti, mababait. May kilala ko ito, si Father, yung kakilala ko dito. Sasakay bago ako sumakay ng jeep dati, nagkakabatian pa kami. Talagang inihipo niya pa ako sa ulo 'Di ba? Kaibigan kong pare 'yun, napakabait noon. No? Marami akong kakaibigan pare na mababait, no? Pati mga Katoliko, maraming mga mababait. Pero ito, mga Katoliko, sawayin nyo naman yung mga ganito. Di ba? Ang alam ko, ang Katoliko, rumirespeto yan sa INC. At ang INC, rumirespeto rin sa ibang Katoliko. Yung mga ganitong Katoliko lang talaga, hindi rumirespeto. Di ho ba? Pasensya na po sa mga Katoliko, pero hindi ko nilalahat ha. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato
Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Ay, Alam may inaabutan. naman po nila na iglesia po ako, hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. Yon. Dito parang sinabi ni Senator Marcoleta na proud siya sa INC. Hindi niya babanggitin niya kung hindi siya proud. Sabihin, proud siya sa pagiging INC member niya. At doon, makikita mo yung pag-uusap na hindi nainom. O may magsasabi diyan, bakit pinakita akong INC nainom? Ay, di, tao yun eh. Kaya nga, sabi ko dati, sa isa, kahit anong religion to, hindi lang religion ng INC O sige, particular na rin sa INC. Hindi makapagbabago ng isang member ang kabuuan ng iglesia ng INC. Pero ang INC nakapagbabago ng member dahil sa aral. 'Di ba? Kahit hindi porkit ibig sabihin, ang titingin ka doon sa doktrinang taglay ng relihiyon. Hindi doon sa taong ginagawa. Sa ginagawa niya. 'Di ba? Kasi lahat tayo nagkasala eh. Kung titingin ka sa tao, ay wala ka talagang makikitang katinuan. Kasi ang tao mahina. Pero yung aral, tuwid yun. Yun ang aral doon. Si Senator Marcoleta dito, talagang didinan niya, bawal sa kanila maglango ng alak. 'Di ba? Oh. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair, yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagre-reklamo. Si Senator Marcoleta talaga. Baka naman, hindi ko nakita, masyado maliit yung video eh. Hindi ko nakita yung mukha ni Rapi dito kung sumimangot ba siya o pinakasikat. Si Senator Marcoleta talaga, kaya ka na ni Jinggoy eh. Di ba si Jinggoy Estrada naasar sa kanya dahil sinabi niya na, safe ka na. Eto, pinaalala mo na naman. Alam mo naman, trending, alam mo, masikat ka dyan, Senator Marcoleta. Kasi ikaw, ginagawan ka ng fake news. Si Senator Rapi, hindi naman ginagawa ng fake news. Nare-real talk lang dahil dun sa RF nung isang Viva artist, Max artist. No? Kaya pinakasikat. Baka kahit sa si Senator, Senator Rapi, di ba? O ikaw, Rapi, alam mo naman, biro lang yun, di ba? Nakakatawa yung usapan niya to. Hindi tayo puro high blood ngayon. Ano naman tayo ngayon? Reaction naman tayo ngayon. Hindi puro galit. No? Pero nakakagalit din ginagawa kasi nila eh. Nagpapakalat ng fake news eh. Kasi ito malaking bagay ito kay Senator Marcoleta. Lalo siya ang pinakaulo na kung saan pinagdidiinan ng imbestigahan ang flood control na nangyayari sa atin. Di ba? Sino may pakawala nito? Di yung mga bayaran. Gagawin mo ba ito? Hindi ka binabayaran? Sige nga. Aba, siyempre binayaran ka. Mo sa nangyayari. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Ayun ang magandang banat doon, di ba? Kung kay Marcoleta lang, hindi niya papalagpasin yan eh. Ay, papalagpasin niya yan eh. Kaso yung mga tao mapaniwalain, sinasakyan nila. Kasi tandaan nyo, ang isang bagay na nakikita mo, alam mong mali. Pero pag paulit-ulit mong ginagawa, tatandaan nyo, darating ang panahon, ikaw mismo mapapaniwala ka dun sa mali na alam mong mali. Tatandaan nyo yan, Tatandaan nyo, record nyo yan, sasabi ko. Diba? Biblical yan. Diba? Kaya paborito ko siya, sabi ko dati, ang pinaka-paborito kong linya talaga, pag ikaw isang bagay na alam mong mali, kinukonsinti mo. Ikaw yun, kinukonsinti mo. Hindi malabo, darating ang araw, isa ka na rin doon sa bagay na kinukonsinti mo. Di ba? Kaya ito, hindi magandang biro to. Di ba? Senador ng Pilipinas to. Their ability to mislead people, yung po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun.
Ayaw ko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Okay, tama po. Okay. Lipat na tayo doon, lipat tayo. Ito, tingnan mo, antindi nito. Antindi netong paniniran to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ayan, oh. O, tingnan mo. Oh. Bawal ang banding. Hindi po totoo itong litratong to, ha. Paniwalang paniwala siya, oh. O, pinalalabas siya rito, bawal magbanding, bawal tumawa, bawal uminom ng beer kasama ang kaibigan. Sos, kayo ang kahit simbahan, politika pa rin ang dinadasal. Si Marcoleta at Digong, simple lang, inuman, kwentuhan, karapatan kayo, may kulay talaga, kulay itim, inggit. Kasingulian, ito ay yung umiikot na panira. Ito naman yung umiikot na panira. Hindi ko alam kung kinakampihan niya o ano, edited. Wala naman ka bang karapatan na politiko magsaya? Hindi. Alam mo, pag politiko ka, kung sa bahay ka lang, pero mga magsaya ka bawal. Pero itong picture na to, wala pong katotohanan to. Edited lang po to. Di ba? Kayo naman, di ba? Pagpapaniwala kayo masyado dito. O, di ba? Anong mali dyan? Ito sabi na itong babae, anong mali dyan? Ma'am, ito po mali dyan, ma'am. Kasi baka aralang na kita, pag ikaw po nagre-relihiyon, tatandaan mo, nasa Biblia po yon. Huwag ka makikipag-inuman, makikipaglayaw o anuman. Ma'am, sinusunod yun ng INC kung saan member si Marcoleta. Ma'am, siguro kung sa inyo, ma'am, sa relihiyon nyo, ma'am, hindi napapractice o hindi nasusunod yung mga doktrina. Kasi doktrina nyo yan, ma'am, na huwag kang magdalasing. Baka sa inyo, ma'am, baka tuwing piyesta o bagong Pasko, isipin mo, Pasko, kung naniniwala kayo sa Pasko na birthday ni Jesus, ha? Hindi ko sinabing naniniwala ko doon, ha? Kung kayo naniniwala birthday ni Jesus, papayag ka ba naman birthday ng Panginoon, mag-iinuman? Saan nyo nakuha yun? Bagaman uminom si Kristo nung araw, hindi yun nakakalasing. Katas ng ubas yun. Hindi yun alak na nakakalasing. Diba? Bagaman malalasing ka doon, pag inom mo yun talagang isang katerbang ubas. May hilo-hilo ka doon. Pero iba yung may alcohol. Ba? O, kaya ma'am, sagot ko sa tanong mo, ma'am, anong mali dyan? Mali yan, ma'am, pag nagpa-practice ka ng reliyon. Kahit anong reliyon ka, dating daan, born again, Jehovah, JIL, KOJC, bawal yan. Pag nakita ang kanya umiino, isa lang ibig sabihin yan. Di ba? Masuwayin ka. Okay, dumako na tayo sa fake news na to. Nasisingit na tayo sa ganyan Lumalayo tayo Eto po, ha? Dito po kay Senator Rodante Marcoleta po, ito yung pinag-uusap sa hearing, kung saan dito yata talagang pinagtanggol siya ni Soto, no? Galing, no? First time sila magsama-sama, di sila talo-talo, no? Ang galing, no? Nagbabago na lahat sila, no? Yung chemistry na nila ng mga senador, hindi na nag-aaway-away, no? Nag-away-away naman kasi sila sa sa investigasyon kasi may pagtatakip Kung alam mo, Soto, Lacson, kung walang pagtatakip na nangyayari, ha? Walang away-away dyan Maniwala kayo sa akin. Di ba? May kumo-kontra kasi. Di ba? O ito, pahinga natin. Bakit po sila nagkalat na pare-parehong peke? Itong pangalawa naman, sinasabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Walang kwenta, Noche Buena. Ay, naku po. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala ako sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peki ito Hindi rin po inyo pinacheck ito. Kami na... alam nila yan. Wag nyo sabihin hindi dumaan sa wall nyo yan. Ha? Kami nga mga pangkaraniwang tao, dumaan sa wall namin yan. Sa Facebook, na kung saan nagiinuman, yung pinakita ko litrato sa inyo, ha? Ito, dumaan to sa wall nyo. Wag nyo sabihin hindi dumaan sa wall nyo to. Mga pack-checker, kayo naman. Bakit niyo tinanggal yan? Alam nyo nakakasira yan. Bakit? Tanong ko lang, bakit? May kinikilingan ba tayo? Ha? May politika ba nangyayari? O pabor sa atin itong post na to? Ha? O ipapack-check natin pag di pabor sa atin? May ganun ba? Tanong ko lang. Diba? Imposible hindi dumaan sa inyo to. Viral to. Libo-libo share neto. Kung alam ko, nasa 8,000 share yata to Dami nun. Naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo So, ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Itong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami?
Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yan ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact-checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin, wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact-checkers. The only thing that we can do... Hindi, ma'am, sandali lang, ma'am. Medyo nagkakalabuan tayo, ma'am. Ay, hindi ko alam, ha. Hindi kita kinokontra, ha. Ang sabi niyo, walang karapatan ang parang Vera Files o Rappler o yung nagpapag-checker, ha. Ang may karapatan lang Meta. Ma'am, parang nagkakamali kayo, ha. Parang lang, ha. I-correct niyo ako, ha. Pero base sa aking experience, ma'am, matagal na po akong vlogger, ma'am. Ako po, ilang beses na ako pinak-check ng mga yan. Ha? Automatic, ma'am, tinatanggal. Ha? Kasi pag hindi mo tinanggal, mababiolation ka. Automatic tatanggalin mo. Kasi marired notice, parang red notice. Marired alert ka tayo, parang sa pag hindi mo tinanggalin ang araw, ma-intellectual property, etc. ang community guideline. Diba? Kaya nabubura automatic, ma'am. Ma'am, kaya huwag niyo sabihin na Meta lang may karapatan diyan. May karapatan ng fact checker diyan, ma'am. Pag na-fact check yan, ma'am, 'di ba sa Facebook makikita niyo kung may kulay itim, fake news nakalagay, 'di ba? Misinformation nakalagay. Yun, alam na may-ari noon. Alam na yun na may-ari. Nakita niya na yun. Uy, teka, magno-notify sa kanya yun at delete or magpapatuloy. Pag nagpatuloy yon, siya ang may risk doon. Magkaka-violation yung page niya, ayaw niya mangyari yun, lalo pag monetize. Diba? Kaya mabubura. Kung hindi naman monetize, mawawalan siya ng engagement. Mapaparusahan siya. Kaya mabubura yun, ma'am. Kaya medyo sinasaway kita dyan, ma'am. Baka kasi maligaw mo yung mga senador eh. Is to rate the content, yung link po, doon sa, sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Rafi. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID. Para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawang account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-fraud to. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa.
kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Oh, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm. Oh, maganda sinabi ni Tulfo, di ba? Sir, pwede sawayin kita. Maganda yung sinabi niya pero yung resulta hindi maganda. Bakit, Sir Tulfo? Paliwanag ko sa iyo kung bakit. Gusto niya mangyari, pag isang account lang, gagawa ng ID. Gagawa siya ng ID. So, ibig sabihin, pag may ID, isang account lang mangyayari. Sir, ang maapektuhan yan, sir, yung mga negosyante. Yung mga nagninegosyo ng mga maliliit, mga titinda sa kasi may mga second account yung kung tinatawag na second account. Ginagamit nila yung for page, for group. Di ba? Sir, maraming second account. Baka ikaw meron ka second account, sir. Di ba? Pag bibigyan mo ng ID yun, at isa na mapakita, isa lang kawawa naman yung mabubura lahat ng niya. 'Di ba? Ako, katulad ko may second account ako, ginagamit ko for business. 'Di ba? For purpose na malalim. Kung susundin mo lahat ng naninira, maapektuhan na nakakaraming mga negosyante, sir, hindi maganda yan sinasabi mo, sir. Sasawayin kita diyan, sir. Sana marinig mo to para malaman mo, sir. Hindi po maganda yan, sir. Pero maganda yung sinabi mo sana. Pero tatamaan yan yung mga kumikita. Even yung mga vlogger, tatamaan din yan. Anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo. Opo. Ma'am Ellen. I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan, tsaka sa facts yun, So, kung saan kami dalhin ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media, hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban Tama yun. Sa dami-dami, hindi na maatupag sa Madreseta. sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat atin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact. Yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may relevance. Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito, yung hindi history ang aming ipafact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So, yung dapat timely, di ba? Yung isa pa is that halimbawa po ngayon, Ma'am Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yun? Oo naman. Oo. Opo yun. Marcoleta, ano po? Hindi, pag sinabi mo sa kanila, mapagbibigyan yan. Pero paano yung ibang napakarami? Sabi ko nga, mahirap solusyonan yan eh. Ang pinakasolusyon na lang dyan, may maski fact checker, napakadami, bro mo, ang nagpapact check lang, ilan lang, mga sabihin natin sa Pilipinas, mga IT niyan, mga 1,000. Yung mga vlogger, ilan? 100,000, milyon. Di ba? Paano mo papact check sabay-sabay yun? Mapapagod yun, hindi naman robot din yung tao din naman yan, di ba? Kaya sa akin lang, yung mga kainahinala talaga malalaki katulad dito, bawal Noche Buena, bawal daw yung Christmas party, etc. Yan, mga talagang hayagang fake news yan. Pero yung mga simpleng fake news lang, ay common sense na lang yun eh. Hindi tayo pwede mag-adjust sa kaeng-engan nila. Alam mo naman kung fake news o hindi eh. Kaya nga sabi, maging mapanuri. Ano mas maganda? Kontrahin mo yung bagay na fake news o turuan mo sila na wag na kasi ganito yan eh. Pag may fake news, nagiging mapanuri ang tao, nagiging matalino. Pero kung ikaw mismo, tatanggalin mo yung fake news, aayawan mo, yung tao, bahala na, hindi na mag-research. Although maganda rin ang gusto ng mga senador, tanggalin ng fake news, agapan. Pero para sa akin
kahit wag nang tanggalin eh. Maging mapanuri na lang tayo. Maging, o teka muna, totoo ba to? Magbilang ka muna ng 1 araw, 2 araw, hanggang 1 linggo kung totoo yun. Huwag ka agad magpo-post. O, totoo to. Di ba, bisa na, uy, si Soto daw nahuli. O, ipopost na kagad, si Soto nahuli. Mag-abang ka muna kinabukasan. Okay, mag-search ka muna sa mapagkakatiwala ang mainstream media. Halimbawa, Net25. O, ay, na-post to. Ay, sabihin, totoo to. Ganun, di ba? Hindi na kailangan para tanggalin pa yon. Yun dun sa paniniwala na lang. Hindi ho ba? Kasi kahit tanggalin mo yan, na-repost sa ibang platform yan, ganun din eh. O paano yung kakausapin mo din yung kabilang platform para tanggalin yun? Di ba? Etong Meta, hindi na nga makausap ng maayos. Di ba? Ang masasabi ninyo, bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na Sabi, ito pa, issue sa inyo. ito pa kasi. Isa pa kasi Salamat. kailangan yung nasabi namin feasibility. Dapat titingnan namin kung Naiinis na si Senator Marcoleta. Ayan na, mamaya tayo parang sasabihin, susoplakin niya. Ano ba? Makipag-debate ka ba? Gusto ba ng debate? Tumataas na, nagalit na po si Sen. Ayan po, dyan po sisimula yung galit niyan. Para talaga si Senator, huwag niyo hintayin magwala. Nagwawala na si Senator Marcoleta. Yung dibdib niya, nagwawala na yan. Di ba? Kita niyo sa Quadcom, biglang nagwawala yan. kaya namin yung ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay nyo po. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact-checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba, ganon. Pero sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po ni Senator Marcoleta. virality kasi, Opo. importante kasi yung in just in a few seconds, nagba-viral yan eh. So, importante, ma-stop mo. So, kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa maraming mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, ganun. Ipapasa namin yun sa team na pwede siguro mag-investigative journalism, ganun. So, ayun ang mga Opo. criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Tingnan niya? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nag-take down, di ba? Sabi kasi ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, isa-submit namin yan sa Facebook. Facebook ang nag-take action. Hindi kami Medyo nag-delete. pagka ganyan po hindi kami katagal kasi, nag-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 4 na fake news na aking inilahat ngayong umaga, yung 2 po ay Hindi, mas maganda po ganito. May IP address, alam ng IT yan. Kung nasa nyo nag-post. Ma-fake account naman. Alam ko hindi ko ipagkakamali. Sana mali ako. Pero, alam ko na detect ko sa yung IP address na nag-post. Makikita yan sa Cybercrime Division yata. Hindi ko alam, madedetect niya kung nasan yung tao. Kung asan yung location niya. Pag na-detect, malaman kung sino sa investigasyon, kasuhan. At sa kaso na yon, malalaman ay hindi na pamamarisan. Tama, mali. Huwag natin sugpuin yung bunga. Sugpuin natin yung ugat kung bakit nagbunga. Tama, mali. Di ba? Yun ang ambag ko lang po sa inyo, Senator Marcoleta. Ambag ko sa inyo, Senator Robin, Tulfo, Soto. Sa inyo lahat yan. Mas maganda, bumuo ng isang article or kaso, batas, para magkakaso sa kanilang partikular sa mga ganyan. hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler, binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang 2 sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun,
meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi si Gemma. Miss Gemma Mendoza? I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Mahirap yan. Hindi kasi kayo vlogger eh. Hindi nyo naintindihan yan. Yung action po nung yun, Magtanong kayo sa vlogger. Alam kung papaano. yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted, and that is their algorithm already that works on it. Now yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yung lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwala hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Hindi, pwede rin naman. Okay yung. Tama yung Senator Marcoleta. Kung nauna Kailangan magkaroon kayo ng talaga ng tao dyan na lahat papansin. ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papaano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan mo Mameli. ako. Makinig ka muna. Ay, pag debate ka sa iwa, ayan na, sabi ko, sumabog sa galit. Nagagalit na si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Huwag nyo gagalitin, sabi ko, si tatayo yan dyan. Maniwala kayo sa akin. PSP ako. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako Nasanay ng mga senador sa kanya talaga si Senator Marcoleta kasi gusto niya talaga matuwid. tapos eh. Po, Senator, sandali lang po. May sinasabi po si ST. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman at Senator Dante, does Dito not parang mind. petanggol ni Senator Marcoleta. Parang petanggol niya si Marcoleta ngayon. Galing, palakpakan kita. No. Sana ganyan din sa taong bayan. Pagtanggol mo naman sila. Doon sa mga taong wag mong pagtakpan. Yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, Paano positive? Pack-check yung positive. Positive na kayo, pack-check nyo pa. may isang senador nagyayabang 300 daw ang pinasa niyang batas. Hindi Pwede. naman totoo. Hindi nyo sinafact-check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat fact-check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang at sinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, ito si ganito raw, naku, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact-checking yun. Pare-parehong peke. Itong Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Talagang
binabakbak kasi si Senator Marcoleta, no? Ito pa ipatikim lang sa atin, mga darating pang ang totoo talagang problema ng bansa itong flood control na tong kinasangkutan na tong mga buhayang politikong ito, no? Okay, hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.